ang flood control sa panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya, Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. Almost a billion. Oh, yan na, isang kontrata. Isang kumpanya, almost a billion. Sino? Oh, Diskaya. Oh, sino pa? St. Gerard Construction. St. Gerard. Oh, yan din yung hinihiring sa Senado, di ba? Sabi ko nga sa inyo, patay kayo rito. Wala kayo lusot dito. Magkano? Contractor and Development Corporation. 608 billion. 608 million. Diskaya din yan. Ilocos Norte yan. Oh, sino pa? Alpha and Omega General Contractor. Alpha and Omega. Diskaya ulit yan. Sino pa? Magkano? Magkano sa Alpha and Omega? Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. St. Timothy din. Kanila din yan. Diskaya din yan. Magkano? 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos. Ayun. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D. Another day, another uratan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, mga kurakot, magnanakaw, sindikato at membro ng kuratong, sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Mainit mga bossing ang mga kaganapan ngayong araw na ito. At pasensya na kayo ha, medyo late yung ating pag-upload ngayon dahil busy tayo. Busy tayo lately. Oy mga mga kababayan natin diyan sa Bacolod. O kita-kits tayo diyan sa Bacolod. Yes, punta tayo. Tayo ay naimbitahan para kasi maraming mga gaganapin, mga bossing na na mga pagtitipon itong mga susunod na araw. And sa September 21, the day of protest, mga bossing, diniklara yan ni Pangulong Duterte na September 21 is the day of protest. Ayan, so tayo po ay pupunta dyan sa Bacolod para dyan naman yung pagtitipon-tipon ng ating mga kababayan dyan na mga Ilonggo. Yung mga Ilonggo na mga kababayan natin dyan sa Bacolod. Tayo pupunta dyan para magkwentuhan at titikim na rin ng batchoy at saka ng inasal. Kaya kita-kita tayo dyan sa Bacolod, mga kababayan natin. So, syempre, hindi lang po dito sa Maynila gaganapin yung mga pagtitipon, yung mga pagkilos, pagpapahayag ng saloobin ng mga Pilipino patungkol sa malawakang korupsyon ang utang haba nun pinaka-korap na gobyerno, mas makorap pa. Mas korap pa doon sa gobyerno ni Marcos Sr. Kasi yung gobyerno ni Marcos Sr., mga kababayan, yung gobyerno ni Marcos Sr., at least 25 years yan 25 or a little less than 25 years na siya ang presidente ng Pilipinas. So, yun, di ba? Tagal-tagal nun, 25 years. Yung mga first two
terms nitong magnanakaw na si Marcos Sr., okay pa naman eh. Okay pa naman. Until maging ganid ang mga buwaka ng shit na pamilyang yan. At ayan na nga, nagsimula na nga sila. So, for the duration ng 25 years na siya'y presidente ng Pilipinas, ayan, marami siyang ninakaw. At sa history ng buong mundo, siya ay nabibilang sa hari ng lahat ng mga magnanakaw na taga-gobyerno. Oo, at ang galing-galing ng DNA nila ng kanilang pamilya. Sobrang husay ng kanilang pamilya dahil kumbaga sabi nga yung prutas hindi na siya nalaglag away from the tree. Oo, talagang nahulog yung prutas na yun at yung prutas na yun nabulok. Oo, yung produkto ng magnanakaw na Bongbong Marcos Sr. at magnanakaw na Imelda Marcos. Ayan, Bongbong Marcos, putang ina, lahat ng, alam mo yun, yung lahi ng magnanakaw ng parehas na ang kanila. Oo, kasi Romualdez yan si Imelda O, kita mo, yung pamangkin magnanakaw din. Si Martin. Marcos, Romualdez, magnanakaw yan. Oo, kaya nga sabi ko nga sa iyo yung galing ng pagnanakaw ng mga Romualdez, galing ng pagnanakaw ng mga Marcos, pinagsama, putragis, inako neto ni Bobo Marcos. Ayan, so ngayon, siya ang naging bunga ng dalawang lahing magnanakaw na ito. At antindi, sa loob lamang ng 3 taon, putragis, tinalo niya yung legacy ng tatay at nanay niya pagdating sa pagnanakaw. Galing-galing. Napakahusay talaga. Oo, napakahusay talaga. Kaya nga napakaganda ng ating title ngayon, no. Wala nang takas si BBM. Unang presidenteng mabibitay, dapat lang. Dapat ito pag binita ito, patiwarik. Tas habang binibitay, kinikiliti, nilalatigo, lahat ginagawa rito dahil sa kahayupan nitong demonyo na ito. Syempre lalo na yan, pinupush pa naman yung bitay sa mga kawatan ng gobyerno, tapos maganda niyan, pa siya, retroactive pa. Hindi ba siya yung kauna-unahan para naman makabawi yung mga Pilipino? Hindi pwedeng walang accountability, hindi pwedeng resign na lang. Anong hana naman? Ikaw ba papayag ka, nilimas ang pera mo? Tapos bati-bati na lang, alis-alis lang, resign lang, ganun-ganun na yun. Huwag kayong papayag na ganun. Hindi tayo papayag na ganyan. So, may mga binubuo po na mga pagkilos. Ingat lang ha mga bossing ha. Ito gusto ko lang tong i-address. Ingat lang mga bossing doon sa mga humahalo sa atin. Kasi humahalo talaga yung mga makakaliwa. Lagi kong sinasabi na noong namatay si Joe Masison, akala talaga natin na lalo na kasi 'di ba matindi ang kampanya ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Pangulong Rodrigo Duterte, NTF-ELCAC, ng mga militar natin. Matindi ang kanilang kampanya laban sa mga makakaliwa. At talaga namang si Inday Sara may follow through pa yan. Noong siya ay naging vice president, talagang nung nasa Department of Education siya, talagang tinarget niya yung recruitment ng mga makakaliwa sa mga kolehiyo natin, sa mga eskwelahan natin, na sanktuaryo ng mga anak natin para sana sa kanilang pagpapayabong ng kaalaman. Iba ang nilalagay ng mga paaralan at ng mga progresibong mga buwaka ng inang grupo na ito sa mga utak ng mga kabataan natin. Puros karibeldihan at kaburgisan ng mga hayop na yan. So, noong panahon ni Pangulong Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, Inday Sara, pinigilan yan. Pero napansin nyo, namatay na si Joe Masison, akala natin tuloy-tuloy nang mauubos itong mga puwersa ng makakaliwa. Pero ngayong administrasyon na ito, ang unang-unang pagkakamali talaga nitong gobyerno ni Bongbong, ayun, yung magkasal. Oo, nang ikasal muli ang tandem nitong magpinsan na buang na to, mga yawa na magpinsan na ito, sila ni Romualdez,
Ayan, nung sila ay makipagkasundo at magpakasal sa CPP, NPA, NDF. Oo. Matindi, mga bossing. Kala nyo, hindi totoo yan. Hindi, kasi mapapansin ninyo na wala si Joe Masison. Wala rin namang tumatayo na bagong leader. Wala namang sinasabi yung mga progresibong grupo na kung sino yung bago nilang leader. Pero mapapansin nyo ngayong panahon na ito, nagbalikan sila sa Kongreso. Nung nakaraan lang, si Garcia, tinanggal yung Duterte Youth na kalaban ng makakaliwa. Anong ipinalit? Makakaliwa. Sino ang pangunahing kalaban ng mga makakaliwa? Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa nila? Si Pastor Apollo Kibuloy pinasok yung kanyang property na noon pa gigil na gigil yung mga NPA sa Davao na pasukin yung mga property niya. Hindi sila nagtagumpay kasi kasama ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy ang gobyerno para labanan ang mga rebelde. Noong naging presidente ang putang inang Bongbong na yan, anong ginawa? Hindi ba yung dating kasama dumidepensa sa mga gawaing mali ng NPA, yung dumidepensa, sila na mismo yung ginamit para sugurin ang Kingdom of Jesus Christ. Ano ibig sabihin yan? So ngayon, ang ibig sabihin yan, etong mga makakaliwa, sila na ngayon ang nagmamando. Dating kalaban nila yung ating mga militar, pero ngayon sila na ngayon ang nagmamando. Nakatago sila Nakadisguise sila, mga bossing, sa mga mambabatas Sila na ngayon nagmamando sa pulis at mga sundalo, nakanain. Sino? Yung mga umubos sa lahi nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, at saka si Pangulong Duterte na ngayon nasa higna. So sino ngayon ang bagong supremo? Sino ngayon ang bagong supremo ng mga komunista? Alam niyo na siguro kung sino, 'di ba? Hindi natin kailangan pang sabihin. Kaya mag-ingat kayo kasi makikita ninyo. Nag-organize yung mga rapper ngayon lang sila magsasalita patungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Nag-organize yung mga rapper. Mantakin mo, sinasamahan niya ng mga makakaliwa. Nagyayaya sila dyan. Sinasabi, mga DDS, huwag kayong pupunta rito kasi amin to. Ngayon nagsasalita yung mga rapper ngayon. Ano sa inyo? Yung binuo namin na rally, walang kulay yan. Kung sino yung gusto magpunta para sa corruption, pupunta. Bakit pinipigilan nyo yung mga DDS pumunta rito sa sa rally namin? Hindi naman to rally ng Duterte. Hindi naman to rally ng Dilawantay. Hindi naman to rally ng mga ng mga pinklawang abnoy. Ito'y rally laban sa katiwalian. Bakit hindi pupunta ang mga Duterte? Mga Duterte nga ang unang-una lumaban sa katiwalian at ang mga Duterte nga ang unang-unang naglabas ng mga pagnanakaw ng mga putangin ng mga congressman na yan. Di ba? Gikan sa masa para sa masa. Makapalang mukha nito ni makapalang mukha nito ni Claire Castro na sinasabi niya na ito daw Bongbong Marcos daw ang si Bongbong Marcos daw ang naglabas ng katiwalian. Gaga! Tarantada! Ang unang-unang naglabas ng katiwalian. Kasi ito papakita ko lang sa inyo yung ni Claire Castro. Simulan na natin agad para mahaba-haba itong ating bakbakan, no? Ayan, sabi dito ni Claire Kupal, si BP Sara daw, lagi daw wala sa bansa. Pakinggan muna natin to bago natin puntahan yung mga malulupit na mga issue. But anyways, yun lagi kong sinasabi na mag-ingat tayo dito sa mga makakaliwa na to kasi they are trying to yung steal our thunder, ika nga. Dahil kaliwat kanan na yung pagde-demonstrate ngayon diyan sa may Kongreso. Hindi ba nagrally diyan yung mga supporter ng anti-corruption ng mga mapagmahal din sa mga Duterte. Ano nangyari? Yung mga retired generals, mga koronel nagpunta diyan. Anong ginawa? Nag-request si Romualdez na leave of absence. Sabi hindi. Leave of absence tarantado.
Ang dami mo nang ninakaw. Lumayas ka na. Sabi nung Malacanang, layas ka na kasi gamutin na natin ngayon pa lang. Hindi pwedeng lahat tayo mawala. Hindi pwedeng pati ako mapatalsik. Hindi pwedeng pati si Bongbong mapatalsik. Kasi pag napatalsik si Bongbong, na pare-parehas na patalsik, sigurado putangina lahat ng ari-arian nila, lahat ng angkan nila, sigurado dudurugin ng taong bayan. Lahat ng mga ari-arian nila kukunin ng taong bayan kasi nakita na nangyari sa nangyari na sa Nepal, nangyari na sa Indonesia. Alam nyo ba, nasa Paris ngayon, ang gulo-gulo din sa Paris. Dyan sa may Parisan. Hindi. Sa Paris, France. Meron din sila ngayong protesta doon laban sa corruption. Alam nyo ba ginagawa ng mga taga Paris? Sinusunog yung mga bus. Sinusunog yung mga sasakyan. Sinusunog yung mga mga shops. Ganyan magprotesta sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing ganyan din tayo dapat magprotesta. Pero, ang sinasabi ko lang is, yung issue ng pagnanakaw, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, kinukundina na at yung way ng pagkundina nung ibang mga bansa, marahas. Buti dito sa Pilipinas, tamad mga Pinoy. Buti dito sa Pilipinas, magpasalamat kayo. Mas importante sa Pinoy mag-rant sa Facebook kaysa magpunta sa kalsada. Pero matatapos na yan unti-unti at nararamdaman na nitong gobyerno na to yung pressure, mga bossing. Kita nyo, natanggal na si Romualdez. O kita nyo, si Saldico, pinauuwi na ng mga buang. O ito na lang ang natitirang salot at makapalang mukha na putang ina nasa gobyerno ngayon. O pakinggan natin ang sasabihin nitong nitong talipandas na ito at ating i-debunk. At dahil wala na naman sa bansa si VP Sara, may bagong patutsada ang Malacanang laban sa kanya. Wala na naman daw si VP Sara. Bakit? Nasaan si VP Sara? Pupunta ng Japan at imimit siya ng mga OFW dyan. Claire Castro, putangin na mo kasi boba ka eh. Sa totoo lang, si Inday Sara iniimbita, tanga. Iniimbita si Inday Sara ng mga Filipino community sa buong mundo. Putangin na ninyo. Kaya nga kayo, hindi kayo iniimbita dahil mga kawatan kayo. At kapag bumagsak ang gobyerno na to, putangin na Yusek Castro, humanda ka. Humanda ka talaga. Humanda ka, lagot ka kay Jay. Didilaan niyang mukha mo. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign. Oo, yabang-yabang ni Bongbong nun eh. Tapang-tapang ni Bongbong nun eh. Nung si Pastor Apollo Quiboloy nagse-self-preservation dahil sa threat ng extraordinary rendition. Ang yabang ni Bongbong. Nung si Arnie Tevez umalis din ng bansa dahil sa self-preservation, dahil nga sa pamumulitika, ay yabang ni Bongbong. Pero putangin na si Saldico, wala siyang imik. Si Romualdez, bigla na nag-resign, wala siyang imik. O hindi ba? Tama yung sinasabi ni Inday eh. To evade accountability. Agad pinalagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mensaheng niya ni Vice President Sara Duterte. Anya, si Pangulong Bongbong... Ayan, ito. Marami na ang nakakaalam ng mga ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. O marami na talaga. Marami na ang nakakaalam na si Marcos ay magnanakaw. Oo, marami nang nakakaalam na magnanakaw si Marcos. Marami nang nakakaalam na bobo si Marcos, mas bobo pa sa'yo. Oo, marami nang nakakaalam na si Marcos ay walang kakayanan. Marami nang nakakaalam na si Marcos ay mas matalino pa, grade 1. Marami nang alam mo, wala ka naman dyan eh. Claire Castro, wala ka dyan kung matalino si Bongbong. Kung matalino si Bongbong, di kaya hire nun. Kaya nga na siya nag-hire ng aso eh. Kaya nga lahat ng mga hinahire ni Bongbong sa posisyon hindi nagkiklik. Bakit? Bobo siya eh. Lahat ng choice niya na nilagay niya sa gobyerno, puro kabobohan. Sino mga nagpe-perform na mga nilagay niya sa gobyerno? Yung mga galing sa Duterte. Tinan mo si Vince Dizon. Saan galing yan? Duterte yan. Hindi ba? Hindi naman sa pag-aano, yung mga sila Anyo.
Yan sila sino ba to? Yung matanda. Oo, yung West Point Boys. Kita mo, mga galing Duterte mga yan. Tapos aside from Anyo, sila yung yung Solicitor General natin. Di ba? Dating DOJ Secretary Minardo Guevara, magaling din yan, Ang mga tumatatak actually sa administrasyon nyo, yung mga tao ng mga Duterte. Lahat ng nilagay ni Bongbong personal choice niya, puro bobo katulad mo. Tsaka kayo, ni Larry Gadon. Ikaw, si Larry Gadon, si Mike Abe, putang ina ninyo yung mga utak ninyo. Huwag nyong masyadong ini-stress, baka pumanaw yan. So sabi niya, si Pangulong Marcos daw ang nagpahayag daw pagdating sa maanuman yung flood control project. Boba ka talaga. Actually, flood control project is just the tip of the iceberg. Aside from flood control, meron pa tayong ibang mga proyekto. At hindi lang sa DPWH, proyekto sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na alam natin na nangungumisyon niyang amo mo. This is just the tip of the iceberg. Dulo lang tong flood control. Meron pang solar lights, rock netting, cat's eye. Ang dami. Putang ina, baka sabi ko nga sa'yo, nakafocus lang kasi tao sa flood control. Baka kokonti lang kasi yung mga flood control projects. Pero tingnan mo yung other projects na overpriced, other projects na substandards, madami yan. Inano ba yan ni BBM? Inihayag ba niya? Hindi. Bobo. At saka ang unang-una, tsaka wag kang credit grabber, Yusek Claire Castro. Dahil nagsimulang yang inyong administrasyon gumuho. Noong si Pangulong Duterte nagsalita sa gikan sa masa para sa masa, tanda mo? Nung sinabi niya na ang Congress ang pinakabulok na institusyon sa gobyerno, di ba? Di ba? Anong nangyari? Natanggal ang prangkisa ng SMNI. Si Pangulong Duterte biglang nagkaroon ng mga Quadcom hearing, human rights eklat. Biglang nagkaroon ng mga Senate inquiry. Biglang kinancel yung gikan sa masa para sa masa. Di ba si Pangulong Duterte ang unang nagsabi na yung mga congressman, mga kontraktor Kasi alam ni Pangulong Duterte yung mga pagnanakaw. Nung panahon niya kasi, somehow, natakot ang mga magnanakaw. Kasi nga, alam niya yung scam hindi. Nung panahon ni Bongbong Marcos, unang-unang ginawa niya, tinanggal ang PACC. Pinanggal ang PACC. Pangalawa, anong pangalawang ginawa niya? Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng smuggled vehicles, smuggled items na nakukuha sa customs, winawarak. Nung panahon ni Bongbong Marcos, hindi ba tinigil yan? Hindi kayo makakaisa sa amin. Alam namin nangyayari, putangin na ninyo. Maloloko nyo siguro yung mga bobong tagasunod ninyo. Pero kaming mga ordinaryong Pilipino, hindi naman kami mga aral, hindi naman kami mga abogado, pero alam namin sinasabi namin bakit. Kasi masayang-masaya kami nung panahon ni Pangulong Duterte. So si Pangulong Duterte ang unang naglabas na ito sila Dong Gonzales, sila Zaldico, itong sila Suarez, na sila ay may mga pinapaboran na mga kontraktor. Ang pinakamasaklap, kontraktor sila mismo, yung mga kamag-anak nila, conflict of interest. Naghamon si Pangulong Duterte, open your books, sabi niya. Ano nangyari? Wala nga. Ang ginawa ng Congress, shutdown, inaway ang mga Duterte, impeachment kay BP Sara, binanatan si Baste, si Pangulong Duterte, nandoon na sa ICC, si Pastor Apollo Kibuloy, kinulong, ang SMNI, ang prangkisa, hanggang ngayon, hindi pa rin nire-release ng NTC. Tapos sasabihin mo na si Bongbong ang naglabas ng mga na yan. Putang ina, gumising ka, Claire. Sige, diretso. Marcos mismo ang nagsimula ng mga Ayan, hindi nakakapagtaka na hindi alam ng Vice Presidente ito dahil madalas siyang wala sa Pilipinas. Alam mo, Claire Castro, si Vice President yan. Meron din siyang kumbaga yung intelligence community reports to who? The President and the Vice President. Lahat ng alam ng Presidente, alam ng Vice President. Kaya nga hindi makaporma yung amo mo
Oh, so alam ni Inday lahat ng kagagawa ng amo mo. Oh, wag mo sabihin dahil lumaalis siya hindi alam. Alam niya lahat. Oh, si Chavit Singson nga, daming alam sa amo mo, si Inday pa. Hello. Kahit na nakapikit ka, kahit natutulog ka, alam mo na si Bongbong magnanakaw. Kahit ano pang sabihin mo, kahit sanggol nga pag tinanong mo nga yung bata yung kapitbahay namin, nasa crib pa, nasa yung stroller, tinanong ko, kilala mo si Bongbong? Ay, magnanakaw, sabi. Utang ina to si Claire Castro, wala na to. Sino ka ba? Utang ina ka, bakla yung amo mo, hindi nga kaya magsalita tapos ikaw ang taga-sagot dyan. Utang ina nyo, dami yung spokesperson. May spokesperson si Congress, may spokesperson si Speaker, may spokesperson yung impeachment. Putang ina, ikaw spokesperson, punong-puno kayo ng spokesperson, puro kayo bobo. Investigasyon sa maanumalyang flood control projects pero hindi na raw nakapagtataka na hindi ito alam ng bise dahil lagi siyang wala sa bansa. At kung sa ganitong usapin lang din raw, ano ang pinagkaiba ng pagbabiyahe ni Duterte sa pag-alis ni Ako Bicol Party List Bobo talaga Ano daw ang kaibahan ng pag-alis ni Inday sa pag-alis ni Zaldico? Si Zaldico umalis kasi pinatakas nyo dahil putang ina ituturo kayo nito. Oo, inactivate nyo si Zaldico Oh, di ba? Ang pag-alis ni Zaldico, tumatakas siya sa responsibilidad niya. Si Inday umaalis kasi nga nagpapalakas siya. Kailangan niya na yan sa 2028 magiging presidente siya. Putang ina, kawawa ka, Claire Castro. Maniwala ka. Maniwala ka, Claire Castro. Putang magiging taong grasa ka. Ganyan kabobo si Claire Castro. Siya yung sinasabi niya si Inday yung out of touch. Pero lumalabas dito sa sinabi niya na to na walang pinagkaiba si Inday kay Zaldico. Si Inday pumupunta ng abroad para makipag-usap sa mga Pilipino dahil iniimbita siya. Ito si Zaldico kaya pumunta sa abroad dahil putang nakakatayin ng mga Pilipino to. At saka si Inday bumabalik ng Pilipinas, tanga. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ng Pilipinas yan. Sabi nga nung kulot-salot na na bagong congresswoman dyan sa Congress yung sa Kabataan Party List ba yung hayop na yung pinagli sa bulbul ng kabayo. Sabi nga niya, sana umalis na daw si Inday Sara at wag nang bumalik katulad ng tatay niya. Takina sa sobrang hindi nila kayang talunin si Inday, ayaw na nilang bumalik ng Pilipinas. Takina nyo. Wala kayo talagang ubra kay Inday Sara. Si Inday babalik yan at putang inaasa rin kayo niya na araw-araw. Pero itong si Bongbong, lalo ka na Claire, wala na. Ito, kinukumpara sa Zaldico. Si Zaldico, ang daming nilalaglag na nga siya ng sarili niyang mga grupo Hindi ba tingnan ninyo yung BGC Boys, alam niyo yung BGC Boys? Yung mga magnanakaw sa DPWH, naglalaglagan na sila. Ganon din na nangyayari dito sa Malacanang Boys. Putang ina, naglalaglagan ng mga gago. Nilalaglag na nila si Zaldico. Susunod nilalaglag nila si Romualdez. Tapos yung mga kaibigan ni Romualdez na mga makakaliwa, tinan niyo yung mga makakaliwa na kaibigan ni Romualdez. Ang binabanatan si Inday at saka sino? Si Inday at saka si Bongbong. Hindi nila binabanggit si Romualdez. Yung mga dilawang tae at saka mga pulango na tanga. Si Zaldico at saka si Romualdez naman yung nilalaglag nila. So, yung kampo ng mga Marcos ngayon at saka ng mga Romualdez, sila yung naglalasunan. Kumbaga pare-pareha silang walang toothbrush sa umaga tapos naghihingahan sila. Naglalasunan sila, nagpapabahuan sila ng bunganga. Ganon ang nangyayari ngayon. Naglalaglagan ng mga puki ng ina nito. Kaya nga sabi ko sa inyo, konti na lang. Hindi man natin makuha yung numero sa kalsada, hindi man natin makuha yung dami ng mga Pilipino na pumupunta sa kalsada, pero nararamdaman na noong mga kawatan sa pamahalaan yung galit ng taong bayan through social media. Kaya nga gusto nila yung social media mawala na sa Pilipinas para ma-manipulate ulit ng media Di ba? Representative Zaldico. Sa hearing ng House Committee on Appropriations noong Martes, inisa-isa ni VP Sara ang overseas travels niya simula noong nakaraang taon. Inisa-isa niya.
Oh. Pumunta siya sa Germany noong Ayan, Germany, Denmark, Japan. Di ba? Ang dami pala pinuntahan. Pero tingnan mo kung gaano karaming pinuntahan ni Bongbong nung unang 3 taon niya. Ito si Inday, ngayon na lang nagpupunta dyan sa mga bansa na yan. Bakit? Merong invitation coming from the Filipino community. And mind you, wala pong kahit kapurit na piso na pera ng taon bayan na ginamit. Ngayon, ang gagawin nilang issue yung 7 million na ginamit sa security niya. Natural. Ikaw nga Claire Castro, wala kang silbi sa bayan Palamunin ka na nga namin, may security ka rin Di ba? Umuwi ba yung mga security mo? Di naman. Baka nga yung iba dyan, binibembang ka pa July 2024 at sa Denmark noong December. Nakailang biyahe rin siya sa the Netherlands. The Netherlands. Paano hindi ka mabiyahe sa Netherlands? Gusto nyo yung tatay nyo, daling ko sa ibang bansa, wag nyong bisitahin. At saka tingnan mo ganito kabobo si Claire Castro. Yung Congress mismo, hindi nagreklamo sa mga biyahe niya. Bakit? Kasi sinabi niya, lahat ng mga travels ko, pagka hindi official, wala akong ginamit na pera ng taong bayan. Kapag official, ang ginagamit ko, ang dinadala ko yung mga taga-OVP. Pero kapag hindi official, wala akong ginagamit na pera ng taong bayan. Wala akong ninakaw na pera. Wala akong per dime. Wala akong ganito. Wala akong ganito. At lahat yan, makikita ninyo sa listahan ng expenditures ng opisina ko. Nagreklamo Congress? Nagreklamo Congress? Hindi. Sino nagrereklamo? Si Claire. Bakit? Kasi mahina ang sentido. Bobo kasi una sa lahat ng mga biyahe na to, bakit nakaalis si Inday Sara? Official yan o hindi? Bakit nakaalis si Inday? Makakaalis ba si Inday nang walang approval ng Malacanang? Hindi makakaalis si Inday Sara nang walang approval ng Malacanang. May approval doon ng Malacanang. Ba't nirereklamo mo? Ba't ka nagre-reklamo, Claire Castro, na umaalis si Inday? Ina-approve nyo naman, mga ulol kayo. Kung ayaw nyo palang umalis si Inday, wag nyo i-approve. Tanga ka pala Boba ka. taon at simula August, nagpunta siya sa Kuwait, France at Belgium. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. Giit. Anong mahirap intindihin yun, Claire Castro? Tangina, ganito nakabobo yung yung PCO nila. And besides, Claire Castro, you are talking about corruption. Putang ina nyo yung PTB4. Yung PTB4, magnanakaw yan, sabi ni Mike Abe. Di ba? Yung PTB4, corrupt, sabi ni Mike Abe. Yun ang asikasuhin mo. Huwag mong tingnan yung bayae ni Inday Sara. Putang ina, silinisin nyo yung tumutulong mga kisame nyo sa PTB4. Yung mga bulok, walang aircon ninyong mga opisina dyan. Yung mabaho nyong istasyon. Yun ang atupagin mo, Claire. Huwag mong isipin yung iba. Hindi mo saklaw yan. Tingnan ninyo ang Pangulo. Siya daw ay seryoso. May seryoso ba nagbibiro? Tangina nyo talaga. President Bongbong Marcos may pabirong hirit kay DPWH Secretary Dizon. Putang ina, pakul kasi. Ang hilig kasing magpakul, putang amoy pawis naman. Alagkit naman. Putang ina to, ang yabang-yabang nito ni Bongbong. Bobo naman. Seryoso daw siya sa laban pero nagbibiro. May seryoso ba nagbibiro? Kasi magkaiba yun hindi mo pwedeng pagsamahin yun na seryosong nagbibiro. Walang ganon. Walang ganon. So ito lang ang seryoso na palabiro. At tingnan nyo kung anong ganito ka-insensitive. Ito putangin ng gunggong na si Marcos na ito. Pabirong hirit si Pangulong Bongbong Marcos kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon sa Pampanga. Dito po ang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nasa kasalukuyan. Matamlay yung palakpak kasi DPWH kaya
Tulungan niyo po siya. Oh, di ba? Oh, matamlay daw ang palakpakan. Gago, matamlay ang palakpakan dahil ikaw yun nandiyan dyan. Hindi ba yun nag-ano ka nga ng volleyball, binubo ka dun. Walang hiya ka. So, saan ka makakita ng ganitong klaseng presidente? Na ginagawa mong katatawanan yung DPWH na magnanakaw. Di ba? I mean, nauna ka pang nag-joke kaysa solusyonan yung problema ng DPWH. Hayop ka talaga. Oh, di ba? Nagulat ka din. Miski ako nagulat. Puta ka na nakukuha mo pang magbiro. Nakukuha mo pang magbiro, sir. Sa dami ng mga nabunyag na pagnanakaw ng DPWH, nakukuha mo pang magbiro. Alam mo kung ako, pagka nandiyan, and speaking of DPWH, dapat galit ka eh. Pakita mo sa taong bayan that you're really serious. Sinong seryoso nagbibiro? This is not a laughing matter, Bongbong Marcos. Maybe, ang sarap-sarap ng buhay niyong mga kupal kayo, mga hindot kayo, kaya siguro you're taking this lightly. Pero hindi. Sa mga Pilipino, malaking bagay ito, Bongbong. And soon, sisingiling ka namin dito, maniwala ka. You will not have. Kung gaano nyo ginawang impyerno, yung retirement ni Pangulong Duterte, you will suffer tenfold. Tandaan niya. Kung gaano nyo ginagawang impyerno ngayon, yung buhay ni Pastor Apollo Kibuloy, because he's against corruption, he's against insurgency, tandaan nyo, 10 folds, 100 folds yung hirap na dadanasin yung mga hudas kayo. Marami siyang kailangan gawin. Ba? May mga ganyan ba na nakakatawa ka pa sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon? Kupal talaga eh, no? Oh, paano nyo nga ipagtatanggol yan? Di ba? Paano nyo ipagtatanggol yan? Oh, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga BGC boys, eto, nagtuturoan na. O ganyan din na nangyayari ngayon sa grupo nila Bongbong Marcos. O, pakinggan nyo muna to. Na nga ba ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors? Matapos kasing magpayaman umano sa flood control projects, nagtuturuan na sila kung sino ang tunay na may kasalanan. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nilalang ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to na hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Ang dating squad goals na BGC Boys, ngayon nagtuturuan na. Nagregalo raw ng GMC truck si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa boss niyang si Henry Alcantara. Hiningi raw ni Alcantara ang sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sa may project namin na, dun po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20. Mantangin mo, ganito kalakaran sa baba. Sa baba ito ganito kalakaran. Regaluhan ng mga luxury vehicle, bulto-bultong pera. Sa baba ito sa baba. What more dun sa taas? Isipin nyo, imagine ninyo, if this happens sa baba, what more, gaano kalaki yung ninanakaw nila sa taas? Oh, kada foreign trip ni Pangulong Marcos, kada foreign trip, merong aid na nakukuha yan sa mga lugar na pinupuntahan yan. Merong aid na nakukuha yan. Saan napupunta yun? Ina-account ba natin yun? Hindi. Pucha, maniwala kayo sa akin. Baka binubulsa nila yun. Hindi yan pupunta sa isang bansa at wala kang may iuwi. May mga inuuwi na mga aid yan. O, saan na napupunta yun? Na-account ba natin yun? Nilalagay ba nila sa National Treasury yung mga tulong na nakukuha nila? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, if we are talking about a billiard table, billiard table top money, yung mga nakagaganon sa ibabaw ng mesa ng bilyar. If we're talking about table full of money, pucha sa taas, sa Congress, Senate, diyan sa Malacanang, condo unit, sabi nga ni Magalong, condo unit na pera. Hindi na nila nilalagay sa bangko. Putang na, kaya bagsak ang mga bangko dito sa atin. Dahil yung pera, itinatago na nila. O ganito ang kalakaran nila. Ganyan lang sila magbigay. Birthday, nagbigay Land Cruiser. Birthday, nagbigay Pasko, nagbigay GMC. Putang ina niyan.
Hindi ba? Dito mo makikita na kung dito sa baba, ganyan, sa taas, mas lalo na at naglalaglagan na sila. Dito sa baba, naglalaglagan na sila. Eh what more kaya ganyan din na nangyayari sa taas. Oh. Ganyan din na nangyayari sa taas. Naglalaglagan na sila, mga bossing. At eto nga, yung patunay na sila ay nagtatrayduran na dyan. Ayan. Oh, pinapauwi na nila si Zaldico. Pinapauwi na nila si Zaldico para daw managot. Si Zaldico mananagot pero si Romualdez hindi. Walang Zaldico kung walang Romualdez at walang Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Huwag kayong makakalimot, huwag kayong magpapaninlang doon sa... Ang problema natin, flood control projects dito sa Metro Manila, ang iimbestigahan, Davao. Ang problema natin, corruption ng Congress, ang sinisigaw. Ipakulong si Inday Sara? Saan ka makakita na ganyan? Hindi ba? Naglalaglagan na sila. Yung grupo ni Marcos, nilalaglag yung grupo ni Romualdez. Sino yun? Ito, si Zaldico. Diba? Yung anak niya nagsalita na si Zaldico. Yung anak niya na si Sandro Marcos ang nagtanggal kay Zaldico bilang appropriations chairman noong nakaraang taon. Si Sandro. So si Sandro, yung bagong speaker, si Puno, binabanatan si Zaldico. Si Romualdez, hindi nila binabanatan. Bakit? Yung mga bayaran naman ni Romualdez, ang binabanatan ng mga Duterte. Yung mga makakaliwa na mga tropa pits ni Romualdez, ang binabanatan, mga Duterte. Iniiwas kanino? Kay Bongbong at saka kay Romualdez. Parehas. Iniiwas nila yung mga sarili nila, naglalaglag na sila. Nagkakagulo na sila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung lumabas yung mga Diskaya, sabi ko, putang ina, wala na to. Bakit? Diskaya na reinstate noong panahon ni Bongbong. Natanggal yung kanilang lisensya ng panahon ni Duterte, panahon ni Bongbong, nabuhay sila. Tumakbo pa sa partido nila, kalaban ni Vico Soto. Kaya nga takanta ako dito kay Vico Soto, bakit ganun ang ginagawa? Nakafocus lang siya sa Diskaya, hindi niya alam. Or baka alam niya pero ewan ko kung nabayaran na rin siya na ang may utos para sirain siya ng mga Diskaya sa Pasig si Bongbong. Hindi ba? Hindi naman yung maglalakas ng loob yung mga Diskaya na banatan siya ng banatan siya. Kung walang utos siya ng taas, o kita mo, sinong unang-unang nilaglag ni Bongbong? Ganyang ka-traidor si Bongbong. Kakampi niya nun si Inday, nilaglag si Inday. Gano'n ka-traidor si Bongbong? Malaki na itulong sa kanya ni Pastor, nilaglag niya si Pastor. Ito ngayon, ang laki nung naitulong sa kanya ng mga Diskaya, anong ginawa? Nilaglag niya yung mga Diskaya. Akala niya siguro na yung mga Diskaya hindi makakakuha ng simpatya. Ang mga Duterte supporter kasi akala niya katulad ng mga Dilawan Tayo at mga Pulangaw na madaling na sobrang gullible. Gullible din mga DDS pero medyo merong critical thinking dahil ang ating prinsipyo presumption of innocence dahil nangyari kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor, kay PRD, presumption of innocence. Hanggat hindi sinisintensyahan ng korte, dapat hindi mo pwedeng yan. Hindi mo pwedeng sabihin na may sala yan. Ang problema, yung mga nagtuturo na itong mga to may mga kasalanan, numero 1 sila sigurado ko yung mga kawatan. Yung may kasalanan sila yan. Ikaw naman, Boss Dada, bakit yung prinsipyo mo doon lang sa kanila? Bakit yung law mo doesn't apply to Romualdez and Bongbong na presumption of innocence dapat hindi pa sila guilty? Tangina, natural sila yung nasa posisyon eh. Hawak nila lahat. Hawak nila DOJ, yung ombudsman, hinihilot nila. Hawak nila yung yung mga yung mga kapulisan, hawak nila yung... Tapos makikita mo kung paano nila idiin itong mga tao na to, walang ebidensya pero grabe sila mangdiin, grabe propaganda sa mainstream media. O kaya malalaman mo, sabi ko nga sa inyo kung sino yung nagsabing mabaho, siya yung umutot. Sigurado yun. So naglalaglagan na sila dyan. Sila magkakaibigan, naglalaglagan na sila. O eto, ang patunay, Zaldico pinauwi na. Zaldico, tangina ka kasi. Maayos ka naman nun. Kakampi ka ng mga Duterte nun. Bigla kang naging ganid eh.
Nasawi ni Speaker Boji D ang travel clearance si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa nilabas na notice ni D, inutusan niya si Ko na umuwi na ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Nakasad din dito na maaaring maharap si Ko sa disciplinary at legal action kung hindi siya susunod. Isa si Ko sa mga dinadawit sa flood control scam dahil sa manoy budget insertions noong 2025 nung chairman siya ng Appropriations Committee. Nung chairman siya ng Appropriations Committee, hindi ito nagsalita. Si Kimbo ang ginawa nitong gumagalaw for him. Siya lang yung muka nung appropriations, pero si Kimbo yung kumikilos para sa kanya. Di ba? Yung sinasama, stick to the rule, stick to the rule. Stick to the plan, di ba? O kaya nga nagtataka ko bakit si Kimbo hindi nyo inaano rito. Hindi nyo pinalulutang yung pangalan niya. Kahit natalo yan, putangin na, kung liable siya, dapat kasama siya dyan. Siya rin ang founder ng kumpanyang SunWest, nakabilang sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Amerika si Ko ngayon para magpagamot. Hindi pa malinaw kung anong sakit niya. Samantala, nagsagutan naman sina Vice President. Sabi nga, hindi naman yan dapat nagpapatingin sa puso dahil wala namang puso ang hayop na yan eh. Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro kaugnay sa pagpapauwi kay Ko. Involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas? Si Zaldico, unang-una, sabi niya ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya bilang vice-presidente na ang pagbabiyahe ng mga mabatas hindi sakop ng Pangulo. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbin na issue tungkol sa korupsyon? Oh, pero yung nakabinbin na issue sa korupsyon, asan na? May ebidensya? Wala. Merong notice of yung modified opinion since 2020 to 2025. Paano na? Wala kasing ebidensya yun eh. Ito daming ebidensya kalikasan na ang nagpapakita ng ebidensya na mga magnanakaw kayo. Na parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Malaki. Tanga talaga. Putangin ito. Malaki po, malaki. Hirap na si Claire Castro na na itong si Inday Sara ay papanagutin. Hirap na si Kupal na palabasin na si Inday Sara yung problema natin. Pero sa totoo lang, ang problema natin, alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino? Ayan Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, mga bossing, ha? Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, itong si Bongbong Marcos, alam niya lahat yan. Siya ang pumipirma ng budget. Siya ang nagsasalita sa SONA. Tinan mo, di ba? Kanyang agenda sa SONA yung flood control. Nagkataon lang talaga mabait ang Diyos dahil pinaulan ng Diyos ng sobra-sobra eh. Pero siya ang lahat niyan. Siya ang kumbaga boss ng lahat ng yan. Siya ang boss ng Kongreso, siya ang boss ng Senado, siya ang boss natin lahat actually. Pero dahil traidor sila, ito si Chavit, tinraidor niya eh. Di ba merong isang event sa Japan na hindi na niya mabanggit yung pangalan ni Chavit. Sabi pa nga nung anak, andi dito si Manong Chavit. Hindi niya talaga binanggit. According to Chavit, ang laki na naitulong ko dyan nung eleksyon. Ang laki nun na itulong ko dyan. Kinampanya ko yan sa buong Ilocos Sur. Actually, ang Ilocos Sur, hindi naman yan, na kumbaga parang, yung Ilocos Norte kanila. Pero yung Ilocos Sur, sa mga Singson yan, sa totoo lang. So, itong si Chavit Singson, kakampi nila to. Ilocano to. Ultimong mga kalahi nila, mga Ilocano, nilalaglag na sila. Kanina, ito si Chavit Singson ay nag-press conference diyan sa Club Pilipino. Kasi pinalulutang na ng administrasyon yung pangalan nila na si Chavit Singson daw ay meron ding construction firm at nakakuha din daw ng mga kontrata sa gobyerno. Only, Chavit Singson is not a senator, not a congressman, not a mayor, but a private person.
Ngayon, kung sinasabi nila na si Chavit daw ay nangulimbat din sa taong bayan, di i-file nyo na yung case. Bakit pa kayo nagpe-press release tungkol dyan? Kaya, sabi ko sa inyo, matindi to si Chavit. Si Erap nga pinabagsak nito kayo pa. Na alam niya ang karakas ninyo at ang likaw ng bituka ninyo. Mag-iingat kayo kay Chavit Singson. Nilaglag nito si Erap, kaibigan nito Na-impeach si Erap dahil dito Kaya palagay ko ito na rin ang magpapa-impeach dito kay Bongbong Marcos. Inilahad niya sa kanyang press con na putangin na ninyo kung saan-saan tayo tumitingin at tinitingnan nyo kami, tingnan nyo yung Ilocos Norte. Yung Ilocos Norte, tingnan nyo kung gaano kalaking mga DPWH projects ang napunta dyan at tingnan nyo kung sino ang pinakamaraming nakuha na kontrata sa Ilocos Norte. Sino ang Ilocos Norte? Yung anak ni Amy. Yung yan, si Sandro Marcos. Sila ang may hawak ng Ilocos Norte. Oo. Pero yung nilalaglag nila ng mga diskaya ngayon, nakalimutan nila. Ganyan talaga sila kabobo Hindi talaga sila marunong, gagawa sila ng krimen, pero they don't know how to get away with it. Meron silang fall guy na mga diskaya. Only to find out, yung mga diskaya, malalim din talaga ang kapit sa mga Marcos. Why? Karamihan pala ng mga project sa Ilocos Norte, nakuha ng mga diskaya. Anong ibig sabihin yan, Claire Castro? Ba't hindi mo binabanggit yan? At we're not just talking about flood control. Iba-ibang mga projects na ang nakakuha, mga diskaya. Bakit nilalaglag yung mga diskaya? Contractor nyo pala yan sa mga proyekto nyo dyan sa probinsya nyo. So sabi ko nga sa inyo, we're talking about just Bulacan Bulacan lang to. Nakita nyo kung gaano kayayaman yung mga DPWH sa Bulacan. Tingnan nyo yung DPWH sa Ilocos Norte. Tingnan nyo kung gaano sila kayayaman doon. Yan ang dapat na sinisilip natin. Kaya pakinggan natin tong expose ni Chavit Singson. Unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente yung nagsabi, medyo wala ang flood control. Ang flood control sa panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya, Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. Almost a billion. Yan isang kontrata. Isang kumpanya, almost a billion. Sino? Diskaya. Sino pa? St. Gerard Construction. St. Gerard. Yan din yung hinihiring sa Senado, di ba? Sabi ko sa inyo, patay kayo rito. Wala kayo lusot dito. Magkano? Contractor and Development Corporation. 608 billion. 608 million. Diskaya din yan. Ilocos Norte yan. Sino pa? Alpha and Omega General Contractor. Alpha and Omega. Diskaya ulit yan. Sino pa? Magkano sa Alpha and Omega? Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. St. Timothy din. Kanila din yan. Diskaya din yan. Magkano? 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiusap, at saka yung maiba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna.
Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Gusto nila. Baka hindi na pababayin si Bongbong niyan, Chabit, pag pinainto mo yung mga estudyante. Ayaw ko pumasok. Bakit? Hanggat si Bongbong ang presidente, hindi ako papasok po. Baka gamitin ng mga bata yan. Ha? Oo, ayari. Ang tatamad pa naman mag-eskwela ng mga bata ngayon, Diyos ko po. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi... Ayan, di ba? Oh. Ang sarap uminom sa ganitong baso. Oo. Habang nakikita mo nagbi-breakdown isa-isa yung mga alyado ng mga kawatan sa gobyerno. Proudly raised by A. Duterte. Ganda, oh. Oh, ito naman, oh, di ba? Sarap. Ang sarap uminom ng kape sa maulan na araw, lalong-lalo na kapag ganito nakikita mo, kanya-kanya ng meltdown. May meltdown sa Kalab Pilipino, may meltdown sa Ombudsman, may meltdown sa PCO, may meltdown sa PTV po. May meltdown dyan sa Congress, di ba? Galing-galing. Habang tayong mga DDS, petiks lang, batikos lang, di ba? Merong katotoran lahat nitong mga pinaggagawa natin. At tama itong sinasabi ni Chavit Singson dito na ano pa ba tayo? Lalayo pa ba tayo? Simulan natin sa Ilocos Norte. Simulan natin sa Ilocos Norte kung ganyang kakurap dyan sa Bulacan. Tingnan ninyo kung gaano kakurap sa Ilocos Norte. Majority ng mga proyekto nakuha ng mga diskaya sa probinsya nila. Alam nga namang ganung kakatanga, probinsya mo, hindi mo alam. Di ba, kita ninyo, nung pinaratangan nyo si Pulong Duterte na ganito, 50 billion, yung ginastos sa probinsya nyo nung panahon ng tatay mo, anong ginawa ni Pulong? Dali-dali, sinabi ni Pulong, kunin nyo sa DPWH. Nandoon yung records. Hindi nila ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin sila sa sinasabi. Anong ginawa ni Pulong? Ako na ang kumuha
para makita nyo. Ako na ang kumuha ito. Ipapadala ko na sa inyo para huminto yung mga bunganga ninyo. Si Pulong, malakas ang loob na ipakita na matino siya. Na lahat ng pera is well accounted for. Na lahat ng budget napunta sa proyekto na para sa mga taga Davao. Ngayon, Sandro Marcos at Bongbong, kayong dalawang bugok na mag-ama na putang ina pinaglihi sa pulbos sa Johnson & Johnson. Maglabas kayo ng report since 2022 hanggang 2025. Diyan sa mga proyekto sa probinsya nyo. Katulad nung ginawa ni Pulong. Maglabas kayo para talagang malaman natin kung matitino ba talaga kayo, which is alam naman natin na hindi. Drug test nga, di nyo magawa eh. Yan pa kaya maglabas ng report, for sure, puros kakurakutan yan. Diba? Style nyo bulok. Kaya kayo naglunsad ng website na isumbong mo para makita ninyo kung saan mga lugar yung maraming sumbong. Para kung sakaling maraming sumbong sa Ilocos, iyaano nyo na, haharangin nyo na yan. Ganun na yung style nyo eh. Kaya kayo naglunsad ng ganun eh, para makita nyo, saan ba maraming sumbong? Tingnan natin sa Davao, wala. Putik yan, maraming sumbong sa Ilocos, harangin yan. Isisi natin sa mga singson. Kasi mahilig yung administrasyon na ganun, isisi sa iba eh. Pero hindi nyo kasi sabit singson. Nakapagpatanggal na ng presidente yan. Bongbong Marcos delegates ka dyan. Lahat ng baho ng pamilya nyo, I am sure. Alam nito bakit? Magkapit-bahay lang kayo eh. Iisa lang ang lahi ninyo eh. Parehas kayong dynasty. Pero maganda, imbestigahan yung Ilocos Norte, pati Ilocos Sur, imbestigahan natin. Pati yung lugar ni Chavit Singson, imbestigahan natin para patas. Lahat, hindi porket nagsusumbong yan, yan? Ligtas na. Kaya siya nagsusumbong ngayon. Alam niya na yan noon pa eh. Kaya nagsusumbong niya si Chavit Singson ngayon. Kasi binabanatan na siya nung manok niya na si Bongbong eh. Tinrider na siya eh. Yan ang problema. Pero alam niya, magnanakaw yan, pero pinilit pa rin niya. Ikinampanya pa rin niya. Mga gago eh. Buti nga sa inyo, kayo naglalasunan. Masaya ba ako sa sinasabi na to ni Chavit Singson? Napapanahon ba to? Para sa akin, katulad ng sinasabi ni Inday Sara, wala na to. Sabihin niya o hindi, kitang-kita na ng taon bayan na magnanakaw yan. Ang problema, sinuportahan nyo yan eh. Alam nyo na kawatan yan, alam nyo na bobo yan, ipinush nyo yan sa tao eh. Ikinampanya nyo yan sa mga probinsya ninyo eh. So you are equally as liable. Lahat kayo may kasalanan sa bayang Pilipinas. Kayong mga nangampanya kay Bongbong, kayong mga gumasta kay Bongbong para sa laulain niyang bayang Pilipinas, lahat kayo. Pero okay din yan. Maganda rin yung inyong mga expose kasi at least naiano natin. Pero wala, sa mga sinasabi ninyo, wala nang hindi alam ang taong bayan dyan. Alam na namin yan. Bagamat medyo huli na ang lahat, katulad nga ni Inday Sara, may tulong pa rin yan. So, salamat na rin. Salamat na rin, pero alam naman namin na ginagawa nyo yan kasi nga nadadamay na rin kayo. Pati yung mga kakurakutan nyo, lumalabas na rin. Kaya naglalaglagan na kayo. This is the way of God sa kanyang pagkilos sa atin, sa bayang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang bayang Pilipinas. The fact na nangyayari na ito sa mismong bilog nila, ibig sabihin nun, talagang mahal tayo ng Panginoon. Kaya, lagi pa rin tayo magdadasal. Lahat isuko natin sa Kanya. At sigurado ako, kapag sabay-sabay tayong nanalangin na matigil itong korupsyon, prayers can move mountain. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Please, lagi kayo mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-hit ng notification bell. Good night, good morning, good afternoon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng